Binawi ko sa church yung pera. Idinonate ng nanay ko yung perang pinag-ipunan ko nung pandemic sa church. Ang dahilan niya mas marami pa naman daw babalik. Hindi man lang niya naisip na yun na yun. Yun na yung ibinalik ng Diyos niya sa amin. Imagine 2 beses akong na-COVID, nurse ako, para lang kitain yung pera tapos nung nakita niya kung magkano yung laman ng bank book winidraw lahat yung pera at idinonate sa letseng simbahan. Kung hindi pa ako nag-top up sa Shopee Pay hindi ko pa malalaman. Kasalukuyan akong umangawa sa bahay habang biglang sumingit yung mama ko at proud na sinabing idinonate niya lahat para sa church. Wala man lang itinira maski piso, since nabubuhay naman daw kami araw-araw at hindi naman daw kami naghihirap okay lang. Pala desisyon. Sa sobrang galit ko sinugod ko yung church at sinabi ko na wala sa tamang kaisipan yung nanay ko nung ginawa niya yun. Panay sila sabi na hindi binabawi ang biyaya galing sa Diyos. Pwes sa'kin babawiin ko. Tang-ina ng Diyos nila. Tang-ina nila sa pangbe-brainwash sa mama ko para i-donate sa kanila lahat yung inipon ko. Binawi ko lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Masama na kung masama. Wala na akong pake kung para sa mga nangangailangan yun. Nangangailangan din ako. Nakakadismaya na akin yung pera pero pinangunahan ako kung saan ko gagamitin. Buti na lang Sunday. May pastor. Nagmukha akong tanga sa pag-iiskandalo at pamamahiya sa nanay ko pero nung moment na yun nawala na lahat ng paki ko. Lumayas na din ako sa amin. Mamumuhay na ako mag-isa. Tutal may ipon nga naman ako. Bahala na siya kung saan siya pulutin. Tulungan sana siya ng Diyos niya sa mga pangangailangan niya. Humanap sila ng bagong breadwinner. Update para sa mga naku-curious. Anong religion? Fuck this. Ininame drop ko na. INC. Diin man kami originally dun. Nahimok lang siya ng mga kaibigan niya. Ako mismo, hindi naniniwala at hindi pa nabibinyagan. Napakahirap nilang kulitin para ibalik yung pera. Kung hindi pa ako nag-iiyak at ang threat na ipadedemanda ko nanay ko, hindi sila mapipilitang ibalik. Paano niya nakuha? Ginamit niya yung ATM ko. Saktuhang 000 yung laman nun dahil na OOCD ako, hindi ako diagnosed. Nawiwerdohan lang ako parang volume sa TV na odd number pag nakakakita ako ng ibang number. Mali pala dahil nasimot ng husto. Kasalanan ko din at birthday ko yung password. Never again. Kamusta ako? Hindi okay. Naghahanap pa ako ng maupahang bahay. Pinarent sa akin ng friend ko yung isang room niya pero hindi ko balak magstay ng matagal. Nakakahiya naman. Buti hindi ako materialistic na tao. Ang konti lang ng dala kong gamit.